Standing ovation ang naging tugon ng mga panauhin. Pagkatapos ng palabas, maluha-luha si Queenie habang tinatanggap ang malaking bouquet of roses na iginawad sa kanya ni Don Jose. Habang nakatutok sa kanila ang spotlight, nakamata lamang si Joed. Walang mababasang ekspresyon sa mukha ng binata. Nakatago ang anumang saloobin nito. Malaking kabawasan sa tuwa ng dalaga nang makita ang anak ni Don Jose na nakatayo roon ng ganoon. Alam kasi niyang hindi ito nakikiisa sa kanilang kasiyahan. Hindi na lamang tears of joy ang nababantang bumulwak mula sa kanyang mga mata. Kasama na rin doon ang sama ng loob at pagkapikon. Bakit ba kasi siya ginaganito ni Joed Del Oro? Wala naman siyang ginawang masama. Wala siyang kasalanan sa binata. Ang isa pang mas mahalagang katanungan ay kung bakit iniinda niya ng masyado ang reaksyon sa kanya ni Joed. Kung sa ibang tao ay wala siyang pakialam, bakit dito ay masyado siyang apektado? Mabuti na lang at napigil pa rin niya ang kanyang sarili. Hindi siya tuluyang naiyak. Pagkatapos ng parangal sa designer, sinimulan na ang auction. Mainit ang bidding. Sunod-sunod. Maraming naglalaban para sa bawat piece. At palibhasay pawang may ibubuga ang mga naroon. Pataas ng pataas ang mga bid. May halo ng payabangan. Nang matapos ang gabi, sold out ang 100 piraso na alahas. 5 million pesos ang pinakamababang final selling price para sa isang pinky ring. 950 million pesos ang pangkabuuang benta. Binayaran ng mga personal checks. Pero hindi pa naiuwi ng mga buyers ang mga alahas. Resibo pa lang ang hawak ng bawat isa. Bilang security measure kasi, ay ibabalik ang mga alahas sa safety deposit box ng hotel. Nababantayan naman ng isang special private security team. Kinabukasan, ay isa-isang ihahatid ng security team ang mga alahas sa mga safety deposit bank sa bangko ng bawat buyer. Kailangan gawin ang ganoong precautionary measures para maiwasan ang mga hindi magandang pangyayari. Alam ng publiko ang tungkol sa auction at hindi malayong tambangan ng mga masasamang loob ang mga magsisiuwi mula sa Diamond Gala Night. Batay sa total sales, may utang pang 85 million pesos ang Del Oro Jewelers kay Queenie Estrella. Balanse sa down payment sa kanya ng 10 milyong peso. The money will be deposited in your account first thing tomorrow morning. Pangako ni Don Jose. Hintayin na muna natin ma-clear ang mga cheque nila. Parang nag-aalangang sagot ng dalaga. Naluluha pa rin siya sa halagang pinag-uusapan. Natawa ang matanda. Huwag mong ipaparinig iyan sa buyers natin at maiinsulto sila. Paalala nito. These people never gave out bouncing checks. Karugtong ng pangalan at pagkatao nila ang kanilang mga personal checks. So you have nothing to worry about, my dear. Hindi yata ako makakatulong. Iling pa rin niya. Kahit sa habang buhay ko, hindi ko akalaing makakaipon ako ng ganyang kalaking halaga. But you deserve it, giit ni Don Jose. At simula pa lang iyan. Philippine market pa lang ito. Hindi pa tayo nakakapagbenta sa Southeast Asia, sa US, sa Europe. We can target those market for the next collection. Binigyan ko lang ng partida ang mga kababayan natin. Para hindi naman masabing una pang nagkaroon ng mga Queenie Estrella Originals ang mga banyaga. Napayuko si Queenie. Sa isang parte ng puso niya alam niyang ito'y totoo. Na-deserving siya sa mga nakakamta niya ngayong tagumpay. Hindi nga ba't nauna ng patunay ang natatanggap niyang international awards? Kung hindi siguro siya na-recruit agad ni Don Jose, ay may mga international jewelry companies na mag-uunahan din sa pagkuha sa kanyang serbisyo.
Pero kung bakit ngayon, sa harap ni Joed Del Oro, ay parang naiilang siyang tanggapin ang halagang para naman talaga sa kanya. Pinaghirapan niya iyon. Pinagtrabahuan ng matino. Bakit nga ba siya magpapadala sa pagmamaliit nito? Hindi nga ba't mas may karapatan siya sa perang iyon? Dahil nga siya ang nagtatrabaho? Kung tutuusin, si Joed ang dapat na mahiya sa kanya. Tatanggap ito ng kaparte. Dahil lamang nagkataong anak ito ni Don Jose. Kahit pa wala naman itong naitulong sa paghahanda para sa Diamond Gala 9 o sa iba pang bahagi ng family business itong nakaraang ilang taon. Humugot ang dalaga ng malalim na buntong hininga. Sabay taas ulit ng noo. Wala nga pala siyang dapat panagutan kay Joed Del Oro. Bilang pagpapatunay sa kanyang saloobin, ay hinanap pa ng kanyang paningin ang kinaroroonan ng binata. At tama ang kanyang hinala. Mula sa kinatatayuan nito sa isang bahagi ng ballroom, ay nakamasid pa rin ito sa kanya. Parang nang-uuri pa rin ang mga mata. Sinalubong ni Queenie ng diretso ang titig ni Joed. May di maitatagong pagmamalaki sa kanyang kabuuang anyo. May paghamon. Isa na namang naka-insultong ngiti ang ginanti nito sa kanya. Kasabay na parang nakakaloko ring pagsaludo. Pagkatapos ay tumalikod ito. At basta na lamang umalis sa bulwagang iyon. Ipinangako ni Don Jose si Queenie na makipagkita dito sa tanggapan ng pinagkakatiwalaang financial advisor. Kinabukasan din ng umaga. Kasabay iyon ng paglilipat ng malaking halaga sa pangalan ng dalaga. Hindi na barya ang hawak mo ngayon. Kaya kailangan mo ng sound financial advice, Iha. Sabi ng Don. And I won't entrust you to anybody else except my very own compadre. Buong umaga nga'y nakipagpulong siya sa dalawang matanda. Tinuruan siya ng mga itutungkol sa iba't ibang investment instruments. Ang napili niyang paglagakan ng pinakamalaking bahagi ng kanyang kinita ay ang walang kalugi-luging blue chip stocks. Naglaan din siya ng trust fund na tig 3 milyong piso para sa bawat isa sa 3 niyang mga kapatid. Bukod pa sa 5 milyon na ganap na niyang inilipat sa pangalan ng kanyang ina. Iba na rin kasi yung may hawak itong halaga na maaari nitong gamitin sa anumang paraan na hindi na kailangan pang ipagpaalam sa kanya. Natapos ang pulong na iyon sa isang masaganang pananghalian kasama rin ang kumpadre ni Don Jose na si Attorney Brillantes. Isang CPA lawyer ang direktor na isa sa pinakamalaking bangko sa bansa at ng mahigit 1 dosena pang ibang mga kumpanya. Pagkapananghalian ay saka lamang nagkasarilinan sina Queenie at Don Jose. Nakaalis na si Attorney Brillantes. Naiwan silang dalawa sa pribadong function room nang pinuntahan nilang Japanese restaurant. Sumisimsim ng green tea. Iha, I apologize once again for Joed. Sabi ng matanda. Nakakahiya ang inasal niya sa iyo kagabi. Don't apologize for him. Sagot niya. Hindi mo naman kasalanan kung ganoon siya. I'm sure. You raised him well. Pero kung anuman ang piliin niyang gawin, ay hindi na siya minor. Sariling diskarte niya iyon. You're no longer responsible for him or his mistakes. Kaya, malungkot na pagdududa ng Don. Ang alam ko'y nagkakaganyan siya dahil sa galit niya sa akin. He blames me for his mother's death. You know. Nang hilakbot ang dalaga. How awful. Bulalas niya. Ang sama naman niya. That's so unfair. Hindi ba't cancer ang naging sakit ni Doña Aurora? How can he blame you for that? Nagkibit balikat ang matanda. Parang biglang naging pagod na pagod. It's a long story. Sagot lang nito.
Maybe one day, I tell you. Pero hindi pa sa ngayon. Because even my own son doesn't know all of it yet. Bakit hindi kayo mag-usap? Maingat na sabi ni Queenie. Maybe if you tell him the whole story, he'll finally understand. He won't believe me. Iling ni Don Jose. He won't even listen to me. But you have even tried? Tanong ng dalaga. Napabuntong hininga ang matanda. The truth is, lagi na rin akong umaatras kapag naging brusko na ang mood niya. Amin ito. Rather than risk a confrontation, ako na ang umiiwas sa gulo. Hindi ko rin magawang sabihin sa kanya ang lahat. Kaya nga siguro, inakala niyang may guilt kang ang tinatago. Hula ni Queenie. Baka kailangan lang ninyo ng isang heart-to-heart talk. Ewan ko lang kung kakayanin pa ng puso ko. Sagot ng Don. Nabahala ang dalaga, but you're healthy. Sabi niya. Hindi ko alam na may sakit ka pala sa puso. Nothing serious. Sagot agad ni Don Jose. Alta presyon ng ito. At paminsan-minsan chest pains. Natural na sa edad kong ito. Dapat pala. Regular kang nagpapacheck up, sabi ni Queenie. Hindi biro iyan. Lalo na kapag ganitong under emotional stress ka. I think your son should know about your condition. Para naman hindi siya pasakdul-sakdul sa pagtrato sa iyo. No. Iling ng matanda. Ayaw ko naman magbago siya dahil lang dino. At the very least, I want us to be honest with each other. Kahit pa ang kalabasan niyon, ay makita kong negatibo ang feelings niya towards me. But you're not being totally honest with him. Paalala ng dalaga. Ikaw na mismo ang nagsabing he doesn't know the whole story yet. I think it's about time to tell him everything. Natigilan si Don Jose. Pagkatapos matamlay ng ngumiti. You're sharp as always, sabi nito. At iyan ang gusto ko sa iyo. You're honest with me. Kahit kailangan pagsabihan mo ako. It's for your own good. Sagot ng dalaga. Ganito rin ako sa mami ko. Kahit pa sa daddy ko noon. Kahit ang bata-bata ko pa noon. I have always been honest with them. The way I am with you. You're a good daughter. Tango ni Don Jose. To them and to me. And you've been a good father figure to me. Nakangiting tugon ng dalaga. I'm sure you've always been a good father to Joel as well. At panindigan mo iyon. Go all the way. Kung hindi niya tanggapin ang ilalahad mo, at least you did your part. Palagay ko nga ay kailangan ko ng lakasan ang loob ko. Sabi ni Don Jose. Patawarin na lang ako ni Aurora. Kung susuwayin ko na ang bili niyang huwag sabihin kay Joel. Ang totoo. 5 years is a long time to keep a secret from your own son. Nagtaka si Queenie. Si Doña Aurora ang nagbili ng paglilihim mo kay Joel? Sabi niya. Tumango ang matanda. Katulad ng lagi kong ginagawa noong nabubuhay pa siya. I'm still a slave to her every wish. Malungkot na sagot nito. Walang masabi si Queenie. Hindi talaga niya masakyan. Bakit gugustuhin ng isang ina ang paglilihiman ang sariling anak? Lalo pa kung ang mga ngahulugang iyon ng pagkakasira ng relasyon ng maiiwang mag-ama. Hindi ganoon ang nalalakhan niyang kalakaran sa loob ng isang pamilyang nagmamahalan sa isa't isa. Ano ang malalim na problema ng pamilyang Del Oro para umabot ang mga ito sa ganoong kasilimuot na sitwasyon? Ngumiti sa kanya si Don Jose. Malungkot pa rin ang ngiti. I can't promise when. Pero paghahandaan kong kausapin si Joel. Pahayag nito. Thank you for your suggestion.
You're wise beyond your years. You know. Ewan ko kung wise nga bang matatawag iyon. Pagkikibit balikat ng dalaga. Basta ako. I follow what my heart tells me is the right thing to do. And then, bahala na. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.